You shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. I sit me on that. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, it's when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow you lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow you lead. My eyes are on you. Here we go, you ready? Yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. How many joyful people do we have in this place? Sing along with me, say. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy. One more time, y'all, take it up high. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Here we go! 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 How many of you feel the joy of the Lord this evening? How many of you are happy to be in this place? Magandang umaga po sa ating lahat. Sa oras na ito, tayo po ay magpapasimula na po sa ating panambahan sa ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa ating Diyos. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, aming Diyos. Salamat, O Diyos, sa pagpapala, Panginoon, sa iyong pag-iingat, sa iyong paggabay, sa buhay po ng bawat isa. Sa oras na ito, Panginoon, kayo po ay aming sasambahin, kayo po ay aming pasasalamatan, kayo po ay aming papupurihan, Panginoon, ng aming buong puso, ng aming buong lakas, at ng aming buong kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon, at ang pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa oras na ito ay amin din pong inaanyayahan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Kung meron po tayong mga Bible po na nakahanda na po sa ating tabi,
makipagbukas po tayo sa awit 84, Psalms 84 po. Babasahin po natin mula verse 1 hanggang verse 4 po. Nang sabay-sabay na lang po tayo. Mga awit, Kapitulo 84, mula versikulo 1 hanggang 4. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalingat sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Sa oras na ito, sama-sama po tayong sumayaw, umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo po umawit sa ating Diyos.
Diyos, ang aming mga awitin, Panginoon, ay sa inyo lamang po namin itatanghal. Hallelujah. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. Your
is all around. For the Spirit of the Lord is here. Oh, we give you praise. We give you praise, oh God. We worship you, oh Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sa inyo lamang, Panginoon, ang aming mga awitin at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga mga kapatid sa Panginoon. Ako'y nalulugod na tayo na naman ay nagkita-kita sa pamamagitan ng medium na ito, ang online services po natin, tuwing araw po ng linggo, at nalulugod po ang Panginoon sapagkat hindi po niya o nakikitaan po niya tayo na patuloy na naglilingkod sa Panginoon at is nakikinig ng kanyang mga sinasalita sa atin, na siyang nakapagbibigay ng mga kalakasan po natin sa buhay. Sa umaga ng linggong ito, ang ating pong tatalakayin ay ang patungkol po sa pamatok ng ating Panginoon na patuloy na ipinasusuot po sa atin. Mangyari po lamang na kung may mga Biblia po kayong hawak sa inyong mga tahanan, ay buksan po natin ang mga aklat o ang aklat ng Ebanghelyos na naisulat ni Mateo sa ika-11 mga kabanata at ang mga talata ay 28 hanggang sa 30. Ang sabi po sa wikang Ingles, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Mangyari po lamang na tayo po ay humingi ng paggabay ng ating Panginoon. At tayo po ay magsiyuko. Maraming salamat o dakilang Diyos na banal na kami ay nagkakatipon sa pamamagitan ng internet or ng digital platform na ito, Panginoon, na kapag online services kami sa iyo, na kahit kami hiwa-hiwalay, Panginoon, ay patuloy kami nagkakaisa in the Spirit o sa Espiritu, Panginoon, upang ikaw ay amin po nasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Hiniling po namin na sa mga oras na ito, nasamahan kami ng banal na Espiritu Santo na ipaunawa sa amin ang iyong mga salita. Bigyan kami, Panginoon, ng mga karunungan at mga kaalaman at mga kakayahan na ito ay aming maisabuhay. Patnubayan niyo po ang mga nakikinig at maging ang iyong abang lingkod na patuloy mong ginagamit sa pangangaral. Ito lamang pong hinihiling po namin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ang sabi ko nga po sa inyo kanina, ang pamagat ng ating pong o yung mensahe ng Panginoon sa pangangaral na ito ay ang pamatok ni Jesus. Alam niyo po ba na sa aklat po na binasa po natin sa Ebanghelyo ni Mateo ay isang pag-aanyaya po sa ating lahat na tayong mga nabibigatan at mga namumblema, mga napapagod ay bibigyan niya ng kapahingahan. Alam niyo po ba mga kapatid, sa pang-araw-araw po natin na buhay ay maraming mga dumarating sa atin at ang karamihan, imbis na ito ay makapagbigay ng kagaanan sa ating mga kaisipan at sa mga problema na ating dinadala sa pang-araw-araw, ay nakakabigat palalo. Lalo na ngayon,
at tayo ay nagkaroon ng pandemya at nagkaroon ng mga quarantine, hindi po tayo makapagtrabaho, hindi po makalabas ang karamihan sa atin at nabagkus po nun ay tumataas pa yung ating mga gastusin sa pagkain at hindi rin natin nalalaman ang karamihan sa atin ay nagtataka at hindi niya malaman kung saan niya kukunin ang mga pang-araw-araw na gastos. Maliban kung ikaw ay nakakatanggap ng mga ayuda na galing sa gobyerno o na galing sa mga pribadong mga tao. Lalo na yung ating mga bayarin sa tubig, sa ilaw, sa renta, sa sasakyan. Lahat ng yan ay is mga bigatin po natin na araw-araw na dumarating. Lalo na kung may hinuhulugan ka sa bangko, araw-araw ay nag-aalala tayo at lumarating ang mga sulat na para bagang ayaw na natin ito basahin sapagkat ito ay hindi naman makapagbibigay ng mga kagaanan sa atin. Subalit alam niyo po ba, sa kabila nun ay meron pa ring isparaan na para tayo ay magkaroon ng mga kagaanan sa buhay. Yan ay ang salita ng Panginoon na kung araw-araw lamang natin itong binabasa sa tuwing umaga, pagkagising natin, nagbabasa po tayo. Ang karamihan po sa atin, ang unang binabasa, dyaryo, nakikinig ng balita. Bakit hindi po natin na unahin ang pagbabasa ng Biblia o ang pakikinig sa mga istasyon ng radyo o ng TV na kung saan ang ipinapalaganap ay ang salita ng Panginoon. Kagaya po ng mga nangyayari rin po sa mga Kristiyanong nakikita natin na sa kabila ng mga problema na ikinakaharap nila, nandoon pa rin na hindi mo sila nakikitaan ng mga panlulupaypay o ng pagkalungkot marahil sapagkat ang salita ng Panginoon ay lagi po nilang nababasa. Napakahalaga po sa dinami-dami ng mga babasahin sa panahon natin, ang salita lang ng Panginoon, ang Biblia ang namumukod tangi sa lahat ng mga babasahin na ito na siyang nakapagbibigay sa atin ng mga kagaanan. Ito po yung dahilan na kung bakit ang mga pangangaral na ito na patungkol po sa pamatok ng ating Panginoon ay dapat nating mapakinggan sapagkat naroroon ang paanyaya ng Panginoon na dalhin natin o isuot natin ang pamatok ng ating Panginoon at matuto tayo sa Kanya. Alam niyo po, ang pinaka-puntos po ng mensaheng ito na para po sa atin ay ang bawat mga salita ng Panginoon ay totoo, nagkakatotoo at nakapagbibigay ng kagaanan sa ating mga buhay. Kaya nga po ang pagbabasa ng Biblia ay malaki po na pakinabang po ito sa atin. Hindi po natin ito na kayang huwag pansinin. At bagkus ay dapat na intindihin po natin. Sa mga karagdagan po, ang salita ng Panginoon ay nakapagbibigay ng kalakasan at mga kasagutan sa ating mga tanong. At applicable po ito sa anumang mga sitwasyon ng buhay po natin at maging sa panahon na ito. Wala po tayong ibang babasahin upang tayo ay mapalakas, makagaan, mapawi ang lahat ng nararamdaman po natin na bigatin. Walang iba yang salita ng ating Panginoon. So, nararapat po na tayong lahat ay magkaroon ng hangarin na basahin natin ang salita ng Panginoon araw-araw upang marinig natin ang sinasabi ng ating Panginoon. At iyan po ang mensahe sa umagang ito na kung bakit ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay nag-iimbitas po siya sa atin na gawin natin ito.
Sa pag-iimbita niya sa atin, ano yung ipinagagawa muna sa atin? Ang sabing ganon, lumapit tayo sa Kanya. Come to Jesus. Sabi ng Panginoon, come to me. Doon sa binasa po natin, come to me. Sino ang pinalalapit niya sa Kanya? All who are weary and heavy laden. At ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung isusuot natin ang Kanyang mga pamatok o ang pamatok niya at tayo ay matuto sa Kanya. Sapagkat ang sabi doon, ang ating Panginoon, He is gentle and humble in heart. And then, you will find rest for our soul. Sapagkat ang sabi niya sa bandang huli na kanyang pagsasalita, and for my yoke is easy, and my burden is light. Alam niyo po mga kapatid, isang imbitasyon ito ng Panginoon. Walang sino man sa atin o dito sa mundong ito ang nag-iimbita ng papagaanin niya ang inyong buhay, matatagpuan mo ang tinatawag na kapahingahan ng iyong kaluluwa, magkakaroon ka ng tinatawag na totoong kapayapaan. Alam mo, dito sa atin, sa paligid natin at sa mundo na ginagalawan natin, marami pong nag-iimbita, pero lahat ng yan ay huwad. Hindi totoo. Ang mga kagalakan na binibigay nila ay pansamantala lamang. Ang mga kasiyahan at ang mga kagaanan ay pang overnight lamang. Pero yung imbitasyon ng Panginoon, na come unto me, ang sabing ganon, pag tayo'y lumapit sa Kanya, ay talagang ang ating Panginoon ay magbibigay ng totoo na kapahinga na kung isusuot natin ang mga pamatok. Alam niyo po ba yung yoke, sa Tagalog po ay pamatok po ito. Ang dami pong mga pamatok na ipinasusuot sa atin sa sanlibutan na ito, na siyang nakapagbibigay hindi ng kagaanan, kung hindi ng kapaguran ng mga problema. Imbis na mapagaang tayo po ay nahihirapan sa buhay. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, ang gusto niya, lahat ng mga pamatok na nakasuot sa iyo ngayon, na nakapagpapabigat, na nagbibigay ng kaguluhan, ay ating po natanggaling lahat yon at subukan natin na kunin ang pamatok at isuot natin sa ating mga buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang mga burden ay nakapagbibigay po sa atin ng mga pang-araw-araw na pressure ng buhay. Pagka ikaw may burden, alam niyo po ba kung anong pinaka-burden? Yung bang lagi mo siyang iniisip, inaalala, burden po yun eh. Ito po yung nakapagpapabigat po sa atin, nakapagbibigay ng pressure, ng mga kahirapan, ng mga difficulty sa buhay. So, kaya ang ating Panginoon ay inaasahan niya na kung gusto mo mapagaang ang buhay mo, ang mga iniisip mo, ang mga nasa saloobin mo, kinakailangan natin na tanggapin, lumapit tayo sa Panginoon at isuot natin o tanggapin natin yung inaalay ng Panginoon sa atin na pamatok. Alam niyo po ba, sa panahon ng ating Panginoon ay inihalimbawa nga niya po yung iniaalok niya sa atin na pamatok. Sapagkat ang pamatok na ito ay isa sa mga probinsya, parang ang tawag nila dito ay singkaw. Ito po yung inilalagay po sa kalabaw o sa baka o sa kabayo. At pag mabigat na yung hinihila ng kabayo o ng kalabaw o ng baka, kinakailangan pa ng isang hayop o isang baka. Kung baka ang ginagamit mo, kinakailangan pa ng isang baka at lalagyan din yun ng tinatawag na pamatok o yoke. Alam niyo po ba, ito yung layunin is kung bakit merong mga pamatok
na inilalagay po sa hayop o doon sa kalabaw o sa kabayo upang mapagaang yung hinihila. Pag isang kabayo lang ang nanghihila, halimbawa ng tatawag natin wagon o ng tatawag na karwahe, nahihirapan upang mapabilis ito at mapagaang, nilalagyan pa ng isang kabayo at nilalagyan ng yoke o yung tinatawag po natin na pamatok. Ito po yung layunin upang mapagaang ang hinihila ng kabayo. Ganun po ang pinakakonsepto ng Panginoon sa atin. Kung bakit sinabi niya, take my yoke. Ang imbitasyon niya, lumapit tayo sa Kanya. Ang una dapat natin gagawin, lalapit tayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Panginoon. At ang pangalawa na dapat na gagawin po natin, isuot natin ang Kanyang pamatok at naintindihan natin ang pamatok na pinasusuot sa atin upang tayo ay mapagaang sa buhay, matanggal ang ating mga burden, mga bigatin, mapalaya tayo sa mga bagay na kung saan ay nakakasira sa ating mga buhay. Isuot daw natin ang pamatok ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng pamatok ng Panginoong Jesucristo ay matungkol po ito sa relasyon natin sa Kanya. Pag tayo ay nagsusuot ng pamatok ng ating Panginoon, ang ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon, may relasyon tayo sa Kanya. Siya ang Panginoon natin, Siya ang tagapagligtas natin, Siya yung manunubos natin, Siya yung makakatulong natin sa mga bigatin natin sa buhay. Kaya nga sabi niya doon, come to me. Yun ang una. Ang pangalawa, pag lumapit tayo sa Kanya, take my yoke, ang sabi niya. Isuot natin ang ating pamatok. Maraming mga tao ngayon ang lumalapit sa Panginoon. Pero hindi sinusuot ang pamatok. Lumapit sa Panginoon. Nakikilala lang ang Panginoon, pero nabibigatan pa rin. Siguro marahil, hindi mo sinunod ang pangalawang imbitasyon ng Panginoon na take my yoke. Naisuot natin ang pamatok ng ating Panginoon sapagkat pag isunuot natin ang pamatok ng Panginoon, ito ay nagpapakita na tayo'y may relasyon sa Panginoon, na tayo'y tinutulungan ng Panginoon. At ang sabi pa, pagsusuot ng pamatok sa Panginoon at paglapit sa Kanya, ay paglapit na ang Kanyang kaligtasan ay natatanggap natin. Siya ang ating tagapagligtas at tayo ay kaisa ng Panginoon sapagkat ang layunin nga ng pamatok ay mapagaang ang buhay natin. Sino sa inyo sa umagang ito ang naiintindihan ang mensahe ng Panginoon? Kung gusto mong mapagaang ang buhay mo, isuot mo ang pamatok ng Panginoon. Una, lumapit ka sa Kanya at isuot mo ang pamatok ng ating Panginoon sapagkat doon ipinapangako ng ating Panginoon ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kalayaan, ang tunay na mga kasagutan sa mga katanungan ng ating buhay. Hindi kagaya ng mga pamatok ng sanlibutan ito. Ang daming ipinasusuot sa'yo. Halika dito at ikaw ay mapapahinga. Halika dito, gawin natin ito at ikaw ay mapapahinga at matatanggal ang problema mo. Pero sa kinabukasan, nandun pa rin ang problema mo. Nandun pa rin ang iniisip mo. Nandun pa rin na walang kasagutan kang nakikita. Pero sa Panginoon, pag sinuot mo ang pamatok ng Panginoon, magkakaroon ka ng tinatawag na kagaanan sa buhay sapagkat ito yung layunin ng pagsusuot ng pamatok ng ating Panginoon. Nakapagbibigay ito ng kapayapaan. Alam niyo po ba, ang kapayapaan, it is a rare commodity. Mahirap itong hanapin. Pero, mga kapatid, pag nasa atin ang Panginoon, pag lumapit ka sa Panginoon, ito yung unang ibinibigay niya sa atin. Yung tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Napakaraming tao ngayon na nasa iba't ibang mga uri ng mga kaguluhan sa buhay. At ang mga taong ito ay naghanap ng kapayapaan. Naghanap sila ng mga kasagutan kung paano sila mapapayapa. Sinubukan nila ang drugs,
Sinubukan nila ang pag-inom ng mga alak, sinubukan nila ang lahat ng mga vices sa buhay at maging ang mga relasyon, sinubukan nila. Pero lahat sila ay nabigo at lahat ng ito ay hindi nakapagbigay ng tunay na satisfaction, ng tunay na kaligayahan at kapayapaan at bagkus nasira pa ang kanilang mga buhay. Kung kaya't ang ating Panginoon, nakikita niya ang kalalagayan nating kapatid. Sa mga nanonood, nakikita niya ang kalalagayan mo. Kung kaya't siya, una, nag-iimbita sa iyo, come to me. Ang pangalawa naman, pag lumapit ka sa Panginoon, isuot mo ang pamatok niya sapagkat ang pamatok niya ay tutulungang mapagaan ang hinihila mong problema, ang hinihila mong mga saloobin, yung nagpapahirap sa paglakad mo sa pananampalataya, sa paglakad mo sa buhay na ito, tutulungan ka ng Panginoon. Yun po yung layunin kung bakit po may pamatok ang 2 baka, upang mapagaan ang hinihila nila. Ang ibig sabihin pa ng pagsusuot ng pamatok ng ating Panginoon ay pakikipag-isa natin sa Panginoon at pagiging dependence natin sa Panginoong Jesus. Tayo ay nakadepende lamang sa kakayahan at lakas ng ating Panginoon. Kung kaya nga ang buhay natin kung walang Panginoon, marahil sa simula ay makakayanan mo, pero sa kalagitnaan hanggang sa panghuli, baka ikaw ay nanlulupaypay na at halos hindi na makalakad sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, atin pong iwanan na ang ating mga buhay na mapagmataas, mapagsarili, at ating pong itong isubmit ang ating mga sarili sa Panginoon, sa pangunguna ng Panginoong Hesus, at babaguhin ng Panginoon ang buhay natin, hindi lang pansamantala kundi panghabang buhay, sapagkat ito ang gusto ng ating Panginoon, na tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na tayo, pag tayo ay nasa Panginoon, sinisigurado ng Panginoon ang buhay po natin ay mababago. At ang ating paglakad sa buhay nito ay mapapagaan sapagkat suot natin ang pamatok ng ating Panginoon. Isinusigurado ng Panginoon niya sa atin na tayo ay magkakaroon ng mga kalakasan, hindi maubos ang kalakasan natin, higit sa lahat. Ang kapayapaan ay ating matatagpuan. Ang pantatlo po mga kapatid ay matuto tayo sa Panginoon. And that is the third invitation. The first one is to come to Jesus. The second one is to take the yoke of Jesus. The third is matuto tayo. Learn from Him. Ano ba ang dapat natin na matutunan sa Panginoon? Alam niyo po ba, pagsuot natin ang pamatok ng Panginoon, marami tayong matututunan sa buhay. Una, na matututunan natin sa buhay ay ang tanggapin ang katotohanan. Sapagkat pag nasa Panginoon ka, lahat ng kasinungalingan ay ihahayag at lahat ng katotohanan ay dapat mo na tanggapin. Yan yung unang matututunan natin pagsuot natin ang pamatok ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, learn from me. Marami tayong matututunan sa Panginoon sapagkat ang Panginoong Hesus na buhay na daladala ang katotohanan. Naroon. Hindi mga kasinungalingan. Kung ano ang katotohanan sapagkat ito yung nakapagpapalaya sa isang tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag nalaman mo ang katotohanan, pag tinanggap mo ang katotohanan, pag nabuhay ka sa katotohanan, ikaw ay malayang tao. Ang kapayapaan ay nasa iyo at mapapalaya ka sapagkat walang mga kasinungalingan na nabubuhay sa atin. Ang ibig sabihin ng learn from me. Pag tayo ay nasa Panginoon, pagsusuot natin ang pamatok ng Panginoon, natututunan natin na tanggapin ang katotohanan at ang lahat ng mga katotohanan ay nasa Panginoon. Ipinapakita niya dito ang kanyang sarili. Na siya ay gentle and humble in heart. Walang sino mang tao na kung saan ay mananatiling gentle and humble in heart hanggang sa uli na hindi ka pinababayaan. Maring may mga kaibigan tayo pero hindi sila perpekto.
Isang araw ay hindi na sila nakakatulong. Minsan nga, nilalayo ang ka pa nga pagdating ng panahon na kailangan mo sila. Pero ang ating Panginoon, ang katauhan ng Panginoon ay pagpapakita na kaya niyang ibigay ang buhay niya sa iyo. At ito ay naganap na. 2,000 taon nang nakakalipas nung ipinakita niya ang pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. At ang ating Panginoong Jesucristo naman, na ating pinapanginoon, ay patuloy pa rin na nangangako sa atin na hindi tayo pababayaan, na hindi tayo iiwanan, sapagkat naroroon may natututunan tayo sa ginagawa ng ating Panginoon. Sa tuwing pagsisiyasat natin ng Biblia at lalo na ang Ebanghelyo ng Panginoon na pinapangaral, naririto nakikita po natin ang katauhan ng ating Panginoong Hesus na siya po talaga'y nagmamahal po sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kung kaya nga po mga kapatid, ino-offer niya ang pamatok niya sa atin upang makasigurado tayo na sa pang-araw-araw nating buhay, anuman ang problema na dumating sa atin, mga kapatid, makasigurado tayo na ito'y magaang po ito sa atin at madadala natin at hindi po tayo malulumbay sapagkat alam natin na tayo may inaasahan, may katuwang tayo. Yung mga pangako ng ating Panginoon, isuot lamang natin ang ating mga pamatok at doon ay marami tayong matututunan sa ating mga buhay. Mapapagaang niya mga bigatin natin at maging ang mga dinadala po natin ng mga suliranin sa inaharap, naroroon binibigyan niya tayo ng mga karunungan, mga kaalaman at sa pamamagitan yon ang buhay po natin sa piling ng ating Panginoon na nakakabit o na nakasuot ang pamatok ng Panginoon sa atin, magiging maayos ang ating mga buhay. Sana po mga kapatid ay may natututunan tayo sa umagang ito, lalo na sa mga tao na namumblema ngayon sa kanilang mga finances, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga anak, sa pag-aaral ng kanilang mga anak at maging mga estudyante, may mga dalay, mga problema rin. Sino man kayo na nakikinig sa umagang ito, matuto kayo sa Panginoong Hesus. Lumapit kayo sa Kanya. Isuot nyo ang pamatok ng Panginoon at matututunan nyo ang buhay na kagaya ng buhay ng Panginoon nung siya ay naririto sa lupa. Ang isang Kristiyano o ang Kristiyanong buhay ay hindi lang ito nakabase sa nakikita nating kalakasan sa panahon na ito. Maring ikaw ay bata pa at may kalakasan pa. Nasa middle age ka, mga kapatid. Iyan, pagdating ng panahon, ay nalalanta na kagaya ng isang bulaklak. Hindi habang panahon ay namumukadkad ka. Pero mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus ay nasa atin, na lumapit tayo, isunod natin ang pamatok ng Panginoon at natututo tayo sa Kanya. Ang Kristiyanong buhay ay pag-aaral sa buhay ng Panginoong Jesucristo upang ito yung maging halimbawa, maging modelo, maging pinakabasihan ng ating bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin simula nung itinanggap natin ang Panginoong Hesus. Kaya nga po mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon lagi. Isuot natin lagi ang kanyang pamatok at matututunan natin ang lahat ng bagay. Kaya sabi niya, learn from me. Marami tayong matututunan sa Panginoong Jesucristo kung paano mamuhay ng may relasyon sa Diyos. At ang sabi nga po sa panghuli, and you will find rest for your soul. Alam nyo, maraming kaibigan ang magyayaya sa inyo. Magpunta tayo sa lugar na ito, mapapahinga ka. Magpunta tayo sa ibang bansa, mapapahinga ka. Mga kapatid, walang lugar sa mundong ito na pwede kang makapagpahinga o makapagpahinga ang iyong kaluluwa. Maliban sa ito, ay ibigay mo sa Panginoon at pagtiwalaan mo ang Panginoon. Maliban sa lumapit ka sa Panginoon, isuot mo ang pamatok ng Panginoon at matuto ka sa Kanya, and then you will find rest. Pag lumapit tayo sa Panginoon, ang sabi nga. At pag sinuot natin ang Kanyang pangako at natuto tayo sa Kanya,
Isang salita lang ang pwede po natin na maintindihan sa paglapit at pagsuot natin. Tayo'y nagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Kanya sapagkat ang buhay na kay Kristo ay buhay na merong kasiguraduhan sa kinabukasan hanggang sa katapusan ng mundong ito. Ikaw ay nakakasiguro sapagkat si Kristo lang ang namatay sa krus is para sa iyong buhay. Sa mga nakikinig po sa umagang ito, pagkatandaan po natin, si Jesus isinigurado niya na pag lumapit tayo sa Kanya, isinuot ang Kanyang pamatok at natuto tayo sa Kanya, sinigurado niya na tayo ay magkakaroon ng kapahingahan, maging ang mga kaluluwa natin ay mapapahinga sapagkat mawawalan na ang alalahanin na kung ikaw ba ay mapupunta sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, na kung ikaw ba ay mapupunta sa anumang mga buhay o yung mga nakapagpapahirap sa buhay, tatanggalin niya lahat yon at bibigyan ka ng assurance sapagkat ang pamatok ng Panginoon ay pagpapakita na tinutulungan tayo sa anumang mga problema meron tayo. Sa anumang mga mabibigat na hinihila po natin, tinutulungan tayo ng pamatok ng ating Panginoon. Kung kaya't ang kailangan lamang, isuko natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Lumakad tayo, nakasama natin ang Panginoon. At anumang sitwasyon ng buhay, nakakaharapin po natin mga kapatid. Ang sabi nga niya, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi nga sa Hebrew chapter 13 verse 5. Ang pamatok ng Panginoon, ang siyang nakapagtatali sa atin, na lumakad tayo at magkaroon ng kapayapaan. Maraming mga Kristiyano, punong-puno ng problema. Bagamat lumapit sila sa Panginoon, pero may mga problema pa rin kinakaharap. Siguro marahil, hindi isinuot ang pamatok ng Panginoon. Walang natutunan sa buhay niya sa Panginoon o sa Kristiyanong buhay na ibinibigay sa Kanya ng ating Panginoon. Ang isang buhay na may pamatok ng ating Panginoong Jesucristo ay buhay na isinusuko sa Panginoon at buhay na sumusunod sa Diyos. At ang buhay na ito ay nakapagbibigay po sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan at confidence sa ating mga sarili sapagkat ang Panginoon ay nasa atin, hindi niya tayo iwanan, siya yung magbabantay sa atin, siya yung mag-aalalay ng ating buhay. So kaya mo sa umagang ito, lumapit na po ba kayo sa Panginoon? At sasabihin nyo, opo, lumapit na kami. Ang pangalawa, isinuot nyo ba ang pamatok ng ating Panginoon? Opo, isinuot na namin. Bakit may mga bigatin pa rin? Bakit ang buhay mo pa rin ay malungkot? Ang ibig sabihin, isuot mo na ang pamatok ng Panginoon. At habang nakasuot yan, marami kang matututunan sa Kanya sapagkat i-reveal sa iyo ng Panginoon ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay na pananampalataya. Hindi niya pinangako kagad sa iyo ang maayos o yung tinatawag na hindi ka na makakaharap ng mga problema, ng mga pasanin sa buhay. Ang pangako niya sa iyo, pagagaanin niya ang buhay mo, aayusin niya ang buhay mo, matututo ka sa Kanya. Ito po yung mga bagay na natututunan natin sa Panginoon. Now, paano ba natin isusuot ang pamatok ng Panginoon kung hindi pa nakasuot sa karamihan sa atin? Paano niyo ba isusuot ang pamatok ng Panginoon? Una, na kung gusto mong isuot ang pamatok ng Panginoon, you must acknowledge na kailangan mo si Jesus. Tanggapin mo sa iyong buhay na kailangan mo si Jesus. Hindi kung ano pa mang mga bagay sapagkat si Jesus ang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay. So kung si Jesus ang pinanggalingan ng lahat ng mga bagay, siya na ang iyong tanggapin. Hindi mo kailangan muna sa ngayon ang pera, ang pagkain, anumang mga damit, o yung mga basic needs, pagkain, damit at tirahan, sapagkat lahat ng yan ay galing sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng dahil sa Panginoong Jesucristo. So dapat
una mong tanggapin, una mong i-acknowledge na kailangan mo ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niyan, isinusuot mo ang pamatok ng Panginoong Hesus. Ang pangalawa po, paano natin isuot ang pamatok ng Panginoon? Isuko natin ang mga buhay at ibigay natin sa Kanya. Alam mo, hindi lang yung tanggapin mo siya, kung hindi, isuko mo. Ano ba ibig sabihin ng pagsuko? Ang ibig sabihin, wala ka nang magagawa. Kundi ang Panginoon na lang ang kikilos sa iyong buhay. Marami ba sa inyo na talagang nakadepende lamang sa Panginoon? Pag nakadepende ka sa Panginoon, pagpapakita ito ng surrendered life. Ang pantatlo, mga kapatid, paano po natin isusuot ang pamatok ng Panginoon? Lumakad tayo. Lumakad tayo na sumusunod sa Kanya. Yung paglakad natin ay may pagtalima sa kagustuhan, sa kalooban ng Panginoon. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagpapakita ito ng pamatok ng Panginoon ay nasa ating mga buhay. Nung wala tayong magagawa, ang Panginoon, pag sinuot mo ang pamatok ng Panginoon, saan man pumunta ang Panginoon, nandoon ka. Sapagkat iyon ang layunin ng pamatok. Makita mo ang isang kabayo, o ang dalawang kabayo na may dalawang pamatok, sila ba ang gusto ng isang kabayo sa kanan, ang gusto ng isang kabayo sa kaliwa? Nagagawa ba nila yun? Hindi. Kung sino yung malakas sa kanila, iyon ang napasusunod nila. Kagaya ng ating Panginoon. Saan man pumunta ang Panginoon, pagsuot natin ang pamatok ng Panginoon, naroroon tayo. Ang kagustuhan ng Panginoon ay nasa mga gawain tayo. Ang kagustuhan ng Panginoon, magbasa tayo ng Kanyang salita. Ang kagustuhan ng Panginoon, magtiwala tayo. Ang kagustuhan ng Panginoon ay lumakad tayo sa pananampalataya na may pagsunod sa Kanya. Magagawa natin yon. Iyon ang isang uri. Na tayo'y lumakad sa kalooban ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. At makikita natin, mararamdaman natin na tayo pala ay may pamatok ng Panginoon. Ang pang-apat at saka panguli, paano natin isusuot ang pamatok ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya na tayo ay gagabayan ng ating Panginoon. Alam mo po, sa mundo na ginagalawan natin, maraming mga gabay, subalit lahat ng ito ay hindi pwedeng pagtiwalaan, maliban sa gabay ng Panginoon. Kung magtitiwala tayo sa Panginoon, magagabayan tayo ng Panginoon. At pagpapakita rin ito, mga kapatid, na suot-suot natin ang pamatok ng ating Panginoon. Sana sa umagang ito ay nahamon po ang bawat isa sa atin. Sa mga nakikinig po riyan, isa lang ang paraan ng kapahingan ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Sa gitna ng anumang mga problema, sa gitna ng mga pandemic na ito, isa lang ang pwede natin gawin. Yung imbitasyon ng Panginoon, iniimbitahan ka sa umagang ito, na lumapit ka sa Kanya, isuot mo ang pamatok ng Panginoon at matuto ka sa Panginoong Hesus. At pagkatapos nun, makikita mo ang kapayapaan ng iyong buhay. Sa mga nanonood, na kung may kaguluhan ka ngayon, na kung may bigating ka ngayon, sa iba't ibang mga problema, mga pangangailangan, unahin mo ang lumapit sa Panginoon. At kung nasa Panginoon ka na, isuot mo ang pamatok niya upang mapagaang ang mga dalahin mo, ang problema mo sa pananalapi, ang problema mo sa iyong pamilya, ang problema mo sa iyong anak, ang problema sa pag-aaral mo, anumang mga bigatin na mayroon ka na hindi ka makausad, hindi ka makalakad, isuot mo ang pamatok ng Panginoon at mapapagaang ka sapagkat tutulungan ka ng Panginoon na buhatin ito, hilahin ito, dalhin ito, magiging magaang sa iyo. Higit sa lahat, ang Kanyang mga salita, ang Kanyang buhay, ang Ebanghelyo, ay makapagbibigay sa atin ng mga aral upang tayo'y mahamon na tumayo't manatili
na lumalakad na kasama ang Panginoon, marami tayong matututunan sa Panginoon. At makikita po natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan ng buhay. Kung isusuot lamang natin ang pamatok ng Panginoon. At paano daw natin ito isusuot sa ating mga buhay? Acknowledge natin na kailangan natin siya. Isuko natin ang ating buhay at tayo ay mamuhay sa Kanya. Lumakad tayo na may pagsunod sa Kanya at sasamahan niya tayo sa lanman anumang mga lakarin meron tayo. At magtiwala tayo sa Kanya at tayo ay gagabayan ng ating Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, gusto ko po kayong maipanalangin na tayong lahat ay lumapit sa Panginoon at isuot natin ang pamatok niya at matuto tayo sa Panginoon at matatagpuan natin ang buhay na mapayapa habang tayo ay nasa mundong ito at nasa gitna ng mga problema, nasa pandemyang ito, mapayapa tayo na umaharap sa buhay. Tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na ibinigay po sa amin. Hindi ito simple, Panginoon, sapagkat ito ang realidad ng buhay namin. Na kami minsan ay nakadepende sa aming kalakasan, sa aming kakayahan, sa aming natutunan, sa aming mga karanasan sa buhay. Subalit, Ama, Ikaw pa rin ang nagbigay sa Panginoong Jesucristo upang maging kagaanan ng buhay namin, kaligtasan ng buhay namin, at higit sa lahat ng kapayapaan ng buhay namin. Hinihiling po namin na sa umagang ito, na lahat kami, Panginoon, na nakarinig ng iyong mensahe, maging sa mga nanonood at sa ibang dako, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na lumapit ka sa amin, tinatanggap ka namin, sinusuko namin ang buhay namin sa iyo, Ama. Sumusunod kami at lalakad kami sa iyong mga kalooban. Magtitiwala kami sa iyo, sa iyong mga salita na makapagbibigay ng gabay ng aming buhay. Ama, tulungan mo kami, O Diyos, na isuot namin ang pamatok ng Panginoong Hesus upang ang lahat ng mga dalahin, bigatin at problema namin ay mapapagaan sapagkat meron kaming aming Panginoon na tagapagligtas na tumutulong magpagaang ng aming buhay. Higit sa lahat, natututo kami sa buhay niya, sa halimbawa ng buhay niya kung paano ang buhay namin ay mailapit at makapaglingkod sa iyo, Ama. Sa umagang ito, hipuin mo ang bawat isa sa atin, o banal na Espiritu Santo, sa mga nakikinig na nabibigat ng loob, na may mga kabigatan, may mga problema, may mga pangangailangan sa pananalapi, sa mga bayarin. Panginoon, alam ko si Jesus ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Dalangin ko ay lumapit sila sa Panginoon. Isuot ang pamatok, matuto sa Panginoon, at lahat ng kabigatan at problemang ito ay papagaanin at sasagutin ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe. Salamat po sa mga taong nakikinig at patuloy na ibinabahagi ang salitang ito sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang kaibigan at mga tao na kakilala nila. Pagpalain mo sila, nawa ang salitang ito, ang pangangaral na ito ay magkaroon ng pagbabago at magkaroon ng kasiguraduhan ng aming buhay ay lumalakad na may kapayapaan sa Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang linggo na darating na ito, ang mga trabaho namin, ang ginagawa po namin, ang lahat ng mga bagay na dapat po namin gawin. Samahan kami ng banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng anak na si Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Mga kapatid, kung nakinig po kayo maigi, sana po ay napagpala kayo, at kung kayo napagpala, i-share po natin ito sa ating mga kaibigan, sa Facebook natin, sa Messenger natin, sa mga mahal natin sa buhay, i-share natin ito. At kung natapos nyo po itong panoorin, pwede nyo po itong ulit-ulitin, magtawag po kayo ng inyong mga kaibigan
o ng mga kapatiran na nakikilala nyo sa internet o sa social media, ay mag-watch party po kayo. Yayain nyo po sila at sabay-sabay nyo po uli ito na panoorin. At doon ay patuloy tayo na mapagpapala ng Panginoon. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pagbibigay po sa ating Panginoon. At habang inahanda po natin yung ating pong mga kaloob sa ating Diyos, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Tayo pong natin magsitayo at itaas natin ang dalawang kamay sa langit para sa last benediction po natin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him always, holy below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Humayo tayo sa linggong ito na mapayapa, nagmamahalan, nagtutulungan at nagpapatuloy sa paggawa ng mabubuting mga bagay hanggang sa madatnan tayo ng ating manunubos na si Kristo Jesus. Magandang umaga at pagpalain po kayo ng Panginoon sa linggong ito.